Bakit napakaraming virus ang nagmumula sa China? Kamakailan lang naging usap-usapan sa social media ang ulat tungkol sa umano'y bagong virus na tinatawag na Human Metapneumovirus o HMPV na nagmula sa China. Kasama nito ang mga balitang nagdeklara umano ang pamahalaan ng China ng state of emergency dahil sa mabilis na pagkalat ng sakit. Gayunpaman, tinawag itong fake news ng Chinese Embassy sa Maynila at ng Department of Health. Kaya naman marami ang nabahala dahil sa panibagong kumakalat na sakit na nagmula na naman sa China. Ano nga ba ang totoo? Yan ang bibigyan natin ng malinaw na kasagutan. Disclaimer, hindi po ako isang doktor at ang bidyong inyong mapapanood at base lamang sa mga legit online source at aming pagsasaliksik at wala po kaming intensyong manira ng kahit na anong organisasyon o individual. Maraming salamat po. Ano ang Human Metapneumovirus? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang HMPV ay hindi na bagong tuklas na virus dahil natuklasan ito noong 2001 ng isang grupo ng mga researchers mula sa Netherlands. Kabilang ito sa pamilya ng mga paramyxoviruses na siyang sanhi rin ng iba pang mga respiratory infections tulad ng measles at mumps. Ang virus na ito ay matagal nang kilala at karaniwang nagdudulot ng mild to moderate na mga respiratory infection. Gayunpaman, sa ilang mga kaso posibleng magdulot ito ng malubhang sakit, lalo na sa mga bata na wala pang 2 taong gulang, sa mga matatanda na may edad 65 pataas at mga taong may chronic lung disease o iba pang immunocompromising conditions. Ang mga karaniwang sintomas ng HMPV ay sipon, ubo, lagnat, panghihina at hirap sa paghinga. Mahalaga ding tandaan na ang HMPV ay karaniwang naipapasa mula sa isang tao patungo sa iba sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo o pagbahing. Ang impeksyon ay posibleng mangyari anumang oras ng taon, ngunit mas madalas tuwing late winter at early spring. Kaya naman, mas mainam kung magsusuot palagi ng mask, umiwas sa matataong lugar upang maiwasan ang hawaan, at higit sa lahat, magpatingin sa doktor kung sakaling nakakaramadam ka ng sintomas para malapatan ng agarang lunas. Subalit sa gitna ng pagkalat ng balitang may bagong virus sa China, ay agad na naglabas ng pahayag ang mga opisyal na institusyon para linawin ang sitwasyon. Sa isang opisyal na pahayag ng Chinese Embassy sa Pilipinas, ay itinanggi ng embahada ang ulat na may bagong outbreak ng virus at state of emergency sa China. Tinawag nila itong fake news na walang basehan at hinikayat ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Ayon sa DOH, wala silang natanggap na anumang opisyal na ulat mula sa World Health Organization o anumang counterpart agency sa China tungkol sa sinasabing bagong virus. Sa kasalukuyan, walang inilabas na advisory o alert ang World Health Organization na may kinalaman sa bagong outbreak na may kaugnayan sa HMPV. Ang virus na ito ay bahagi ng regular na epidemiological surveillance ng ahensya at hindi itinuturing na sanhi ng malakihang public health emergency. Magkaganon man ay marami pa rin ang nagtatanong kung paano kumalat ang balita. Pues makinig kang mabuti. Ang ulat tungkol sa bagong virus ay unang lumabas sa ilang non-trusted social media accounts at websites. Ginamit ang mga larawan at hindi beripikadong testimonya upang magmukhang kapanipaniwala ang mga ulat. Kaya naman ang maling impormasyon ay mabilis na kumalat dahil sa paggamit ng clickbait headlines dahil naglalaman ang mga ito ng mapanlinlang na title para makahikayat ng mas maraming viewers. Dahil kung susuriing mabuti, ay marami ang madaling naniwala dahil sa trauma ng pandemya at higit sa lahat, hindi lahat ay agad na nagsusuri ng mga balitang nababasa online. Kung kaya't ang epekto ng fake news ay nagdulot ng malalalim na implikasyon sa lipunan kabilang na ang takot at pangamba, kawalan ng tiwala sa mga autoridad at pagkakaroon ng stigma. Dahil ang ganitong uri ng balita ay maaaring magdulot ng diskriminasyon,
laban sa mga taong nagmumula sa bansang pinagmulan ng peking ulat. Bagamat nakakabahala ang ulat tungkol sa bagong virus sa China, ay malinaw na ito ay walang basehan at bahagi lamang ng maling impormasyon na mabilis kumakalat online. Mahalagang manatiling mapanuri, huwag magpadala sa takot at tiyakin ang impormasyong ibinabahagi ay beripikado. Sa pamamagitan nito, may iwasan natin ang pagkalat ng takot at maipapanatili ang tiwala sa mga institusyong tumutulong sa ating kalusugan. Kaya naman tip ko sa iyo, kaibigan, ay ugaliing maging mapanuri sa lahat ng bagay at palagi nating tandaan na lamang ang may alam. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.